Nagulat si Mrs. Marcelo nang kunin ni Aris isa sa tauhan niya ang phone na hawak niya. Ibalik mo sa akin yan. Nag-uusap pa kami na anak ko. Ma'am, may usapan tayo, nahihingi ka ng ransom. Bakit parang umatras ka na ngayon? Dahil lang sa tawag ng anak mo. Hindi kami papayag na walang makuhang pera sa mga magulang ng batang yan. Nakikiusap ako. Ibalik na lang natin ang mga bata. Kung gusto mo, bibigyan kita ng malaking halaga. Pakiusap ng ginang. Ha? Saan ka kukuha ng malaking halaga? Bagsak ng mga negosyo nyo. Wala na kayong mapagkukunan ng pera. Hindi mo ko mauuto. Singhal ni Aris. Sino kayo? Ah! Natumba ang lalaki dahil sa malakas na sipa ni Bert. Ang isang kasabwat ng ginang ay mabilis na napatumba ng kampo nila Jovito at Luis. Mangwalang hiya kayo. Yari kayo sa akin dahil sa ginawa niyo sa mga alaga ko. Malakas na singhal ni Bert. Sabay sipa sa mukha ni Aris nang paulit-ulit. Ah! Tama na! Hindi ako nga! Sinuntok ulit ni Bert si Aris sa mukha. Tumahimik ka. Dapat lang yan sa'yo dahil sa ginawa niyo sa future apo ko. Dugtong ni Bert sa isip. Wala nang malay ng tigilan ni Bert si Aris. Sir, ligtas ng mga bata. Dadalhin na namin sila sa sasakyan. Teka, bakit wala silang malay? Nag-aalalang tanong ni Camila. Nakatulog lang sila, Mrs. De La Cuesta. Mukhang nainip sa kakahintay sa atin. Ani Luni. Emma, nanginginig ng lumuhod si Mrs. Marcelo. Galit, sama ng loob, yan ang nasa dibdib ngayon ni Emma. Habang nakatunghay sa matanda. Ganyan ba kalaki ang galit niyo sa akin? Kaya pati mga anak ko ay nagawa mong dukutin? Hilam sa luhang mukha ni Emma. Bakit parang kasalanan ko pa ang lahat? Bakit kahit kayo may kasalanan ako pa rin ang sinisisi mo? Pinahid niya ang luha sa pisngi. Hindi pa ba sapat na dahil sa'yo ay nabuntis ako at muntik nang masira ang buhay ko? Bumalatay ang gulat sa mukha nito. Paano? Kanyang pinahid ng luha sa mukha. Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Puno ng pait ang tinig niya. Ang mag-ina, ang sumira ng buhay niya. Pero bakit parang kasalanan pa niya ang lahat? Bakit nagawa mong idamay ang anak ko? Hindi ko kayo kailanman binastos sa kabila ng hindi magandang pakikitungo niyo sa akin noon. Ginalang ko pa rin kayo kasi ina kayo ni Bob. Kahit na ilang beses niyo akong ipinahiya at minaliit sa harapan ng iba. Kaya bakit parang kasalanan ko pa? Bakit parang ako pang may nagawa sa inyong masama? Sinubsob niya ang mukha sa palad niya na nanlalamig ang nanginginig sa sakit at sama ng loob. Ako naman itong dapat na magalit, hindi ba? Ako dapat kasi kayo ang sumira ng buhay ko. Bakit may taong katulad nila? Isisisi ang lahat sa totoong biktima. That old woman deserves to die. Galit na tinutukan ni Luis ng barilang matanda. I warn you, remember? Binalaan na kita, huwag nang lalapit sa pamilya ko. Sa tingin mo palalagpasin kung ginawa mo? Dinami pong pa ang mga bata. Hinawakan niyang kamay ni Luis at binaba. No, Luis, let her live. Pakiusap niya nang makita ni Luis ang pagsamo sa mata ni Emma ay nakakaunawang binaba nitong hawak na baril. Batid niya na hindi nito gustong madungisan ng kamay niya. Diyos nang bahalang magpataw ng karma sa lahat ng ginawa niya. Huwag mong dungisan ang kamay mo sa mga katulad niya. Patawarin mo ko. Alam kong huli na pero nagsisisi na ako. Tama si Bob. Ako ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ako ang dahilan kung bakit naging komplikado ang lahat. Halos isubsob ng matanda ang mukha sa sahig. Patawad, Emma. Hindi ko inaasahan, Emma. Ni minsan ay hindi ito nagpakita na sobrang pagsisisi. Palaging mataas ang tingin nito sa sarili. Pero ngayon ay nasa harapan niya ito, nakaluhod, umiiyak at humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa. Emma, iha. Nagulat ang ginang ng alalayan siyang tumayo ni Emma. Ang galit ni Emma para sa kanya kanina ay dagling naglaho. Pinahid ni Emma ang luha sa pisngi. Mrs. Marcelo, tumayo na ho kayo. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Natututo din tayo sa mga maling desisyon at maling nagawa natin sa buhay natin. Ang mahalaga ay nalaman nyo at tinanggap ang kamalian nyo. Nagpapatunay yun na kaya mo pang magbago. Sana po maging aral ito sa inyo. Hindi po natin dapat hinuhusgahan ng ibang tao at tratuhin sila depende sa antas ng kanilang katayuan sa buhay. Napaitakip ng ginang ang kamay sa bibig. Walang tigil ang paghagulhol nito. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng kanyang ginawa ay ganun siya kadaling pinatawad ng dalaga. Diyos ko, tama nga si Bob, napakabuti mong tao.
Kung saan nakita niya yun noon pa at tinanggap ito, naging masaya sana ang anak niya. Kung hindi siya naging matapobre at mapagmataas ay hindi naging miserable ang anak niya. Ngunit huli na, may iba ng mahal si Emma. Tamang kanyang anak na si Bob, kasalanan niya ang lahat. Malinaw na kung bakit marami ang nagmamahal sa dalaga. Dahil mabuti itong tao. Salamat sa kapatawaran, Emma. Maraming salamat. Piping usal ng matanda. Hinawakan ni Emma si Luis at tinila palayo sa lugar. Tara na, Luis. Habang hawak ni Luis ang kamay ni Emma, ay hindi niya mapigilan ang mamangha. Hindi pa rin nagbabago si Emma. Napakabuti pa rin ito. Naalala niya noong sinusundan pa lang niya at inaalam ang lahat sa dalaga noon. Mahilig tong magbigay ng pagkain sa mga pulubi, mga aso at pusa sa daan. Isa ito sa nagustuhan niya noon sa dalaga. Pagdating sa sasakyan ay niyakap kaagad ni Emma ang kambal. Ang sarap ng tulog ng dalawa. Walang kamalay-malay ang mga itong nakakulong na ito sa bisig nila ni Luis. Luis, salamat nga pala. Hindi lang sa pagliligtas sa anak nila kundi sa pagpigil nito na wag nang kumitil ng buhay ng iba. Alam kasi niya na nagpipigil lang ito kanina. Para sa iyo, Emma, para sa inyo ng mga anak natin. Malamlam ang mga mata na saad nito. Kanina pa sila magkatitigan ni Luis. Kahit na araw-araw silang magkatabi ay medyo naiilang pa rin siya. Ang lagkit kasi ng tingin nito palagi, mukhang natatakam na ewan. 3 araw na simula nang mabawi nilang mga bata. Akala niya noong unay matutromang mga ito, pero mali siya. Mukhang ang saya pa nila na akala mo'y galing lang sa pamamasyal at adventure. Daddy, Mami, doon po kami matutulog sa kwarto ni Lola ngayon. Mukhang nandun po kasi si Manong. Agad na tinakpan ni Ashton ang bibig ni Angel. Nagkatinginan tuloy sila ni Luis. Ma'am, Dad, magpi-play kasi kami doon kaya doon po muna kami. Paalam ni Ashton, tumikim si Luis. Sigurado kayo? Seryosong tanong nito kunwari. Pero kita sa mukha nitong pagkasabik, mukhang hindi na ito makapaghintay na makapagsulo silang dalawa. Alright, kayong bahala. Bago lumabas ay humalik pa ang kambal sa pisngi nilang dalawa. I love you po, Mommy, Daddy, bibong saad ni Angel. Me too, Dad, Mom, I love you. Ginusto ni Ashton si Angel na excited na lumabas na ng kwarto. I'll ahead na po. Mukhang excited na si Angel na makipaglaro kina Lola at Manang Bert. Nakatinginan na naman sila ni Luis. Ibig sabihin nasa kwarto ng nanay niya si Bert? Ubong pukaw ni Luis para kunin ang atensyon niya. Inaanto ka na ba? Hindi pa. Namaya niyang saglit na katahimikan sa pagitan nila. Pareho silang nakikiramdam sa isa't isa. Gusto niyang magbukas ng usapan pero nahihiya siya. Nakahiga lang sila na nakatagilid at nakaharap sa isa't isa. Kitang-kita tuloy niyang paglunok ni Luis. Nauhaw ka ba? Kanina pa kasi ito lunok ng lunok, pati tuloy siya nahahawa na. Yes, paus at malalim ang paghinga na sagot nito. Hindi siya nakaimik. Bakit may palagay siya na hindi ito sa tubig na uuhaw? Dam, hindi ako sanay sa ganito. Natatawang napakamot to sa ulo. Pwede bang yakapin ka at halikan ka? Kinagat niya ang loob ng bibig para pigilan ang matawa. Ang cute kasi nitong magpaalam. Namumulang tenga talatang nahihiya. Tss, why are you laughing, love? Lalo itong nahiya. Sige ka, baka sunggaban kita riyan. Banta nito. Otomatikong napalunok siya at napahinto sa pagtawa. Napatingin tuloy siya sa labi nito nang wala sa oras. Bigla nitong binasa ang labi gamit ang dila. Napalunok tuloy siya. Ramdam niyang paninigas ni Luis nang ilapit niya ang katawan nito. Hindi nito inaasahan ang gagawin niya. Iyakap at halik lang ba? Do you want me to tell you the truth? Lumunok to ng laway. I want you, Emma. All of you. Then take me, Luis. Hudyat lamang niya na hinintay nito. Nang sabihin niya yon ay walang sinayang na sandali si Luis. Umibabaw to sa kanya at agad nitong sinunggaban ng halik ang labi niya. Umitaw na ito ng halik na nakaawang pang labi nito habang nakatunghay sa mukha niya na namumula. Matagal ko ng pangarap to, simula pa nang mahawakan kita. Namumungay sa pagnanasang anas nito. May kaba na tumango na lang siya. Wala naman kasi siyang matandaan na nangyari noon, kaya para sa kanya ay ito ang una niya. Unang pakikipagtalik na may malay tao siya. Huwag kang matakot, Emma. I'll be gentle like before. I promise. Magkasabay nilang narating ang rurok ng kaligayahan. Nakailang round pa sila bago siya tinigilan ni Luis. Rinig niya pagsabi nito sa kanya ng I love you. Bago natulog at paghalik sa noon niya. Gusto niyang sabihin na mahal niya rin ito kaso inantok na siya. Hindi bale, alam naman ni Luis ang bagay na yon. May bukas pa naman para sabihin niya ritong salitang yon. Saka araw-araw na silang magkakasama, hindi na sila maghihiwalay pa.
Grabe ate, ayaw na talaga ni Kuya Luis na pakawalan ka. Biruin mo next month gusto na niya ikasal kayo kaagad. Biglaan na lang kasing nagdesisyon si Luis na madaliin ang kasal nila. Siyempre, mahal na mahal yata ni Sir si Ma'am. Biglang singit ni Bert na kadarating lang. Buhat-buhat pa nito si Angel. Siya nga pala ma'am, aalis ako ngayon. Dadaling ko to kay Sir. Bumaling to sa anak niya. Angel, kay mami ka na muna dahil aalis ako. No! Tili nito't mas lalo pang kumapit kay Bert. Kaya napakamot na lang itong si Bert. Ako na lang magdadala niyan kay Luis. Sige na, iwan mo na lang sa akin yan. Aniya. Sigurado kasing iiyak si Angel kapag umalis si Bert. Close na close talagang mga anak niya rito. Napakamot ang matanda sa ulo. Sige ho ma'am, hindi na talaga ako sekretary ngayon. Mas mukha na akong yaya. Bubulong-bulong na sabi nito habang palayo. Pagkatapos magpaalam sa kapatid ay nagpahatid siya sa office ni Luis. Agad naman siyang binati ng mga empleyado pero napapansin niya na kapag nakatalikod siya ay pinag-uusapan siya ng mga ito. Katulad nung nangyari sa engagement party nila ni Luis. Good afternoon, Ma'am Emma. Bati ng lalaking pansamantalang pumalit kay Bert bilang sekretary. O wala ho si Mr. Tan ngayon, umalis siya to have lunch with client. Natigilan si Emma, napansin niya kasi na si White ang sumagot. Bakit kaya? Okay, sige, hihintayin ko na lang siya sa loob, aniya. Nang makapasok siya kagad na naupo siya sa single couch sa gilid, nilapag niya rin ang glass table ng pagkain dala niya. Gusto pa naman sana niyang kasabay ito sa pagkain, kaya nagdala pa siya ng lutong bahay. Kumunot ang noo niya nang mapansin ang laro ang ibabaw ng office table ni Luis. Isa itong maliit na toy car. Naiwan siguro to ni Ashton na magpunta dito. Kinuha niya sa bag ang cellphone niya para makarinig ng ring. Pero hindi pala to galing sa kanya kundi sa cellphone na mukhang naiwan ni Luis sa ibabaw ng mesa nito. Unregistered number ang tumatawag. Ano kaya kung sagutin niya? Baka kasi emergency call ito. Pero nakakahiya naman dahil hindi pa naman silang mag-asawa. Baka sabihin ni Luis ay nangingialam kaagad siya. Saka naniniwala siya na dapat may privacy pa rin sa mag-asawa. Walang tigil sa pag-ring ang phone ni Luis. Mukhang emergency talaga ang tawag. Hindi na siya nakatiis. Tumayo na siya at sinagot to. Hell, Daddy, what took you so long? Nakita niyo po ba si Mommy? Bungad ng boses ng bata na bumungad sa kanya. Nilayo ni Emma ang cellphone at tinignan ang number ng caller. Bukod sa unregistered, hindi rin naman ito number ng telepono sa bahay. Mukhang wrong call. Hello baby boy. Aniya, mukha kasing batang lalaki ang tumawag. Mukhang wrong call ka. Try to call your daddy again using his real number, okay? Toot toot toot, binaba na pala ang tawag. Sakto pagkababa ni Emma ng tawag ay dumating si Luis. Halatang gulat na gulat ito nang makita siya. Hinatid ko tong mga files na inutos mo kay Bert. Si Angel kasi ayaw siyang umalis. Alam mo naman ang anak natin. Gustong gusto talaga si Bert. Gawin mo na lang kayang permanent na yaya siya ni Angel. Tumatawang biro niya. May problema ba, Luis? Nag-aalalang tanong ni Emma. Napansin niya kasing tulala at walang kibo ito. Yes, I'm okay. Nabigla siya nang yumakap to bigla sa kanya. Napangiti tuloy siya. Mukhang namiss agad siya nito dahil ang higpit ng yakap nito. Bumitaw siya nang may maalala. Luis, kanina nga pala may tumawag sa cellphone mo. Wrong call yata kasi batang lalaking tumawag. Mukhang hinahanap niyang daddy niya. Napakamot siya sa ulo. Pasensya ka na nga pala, sinagot ko nang walang paalam sa'yo. Ramdam ni Emma ang paninigas ng katawan nito. Pati mukha nito'y namutla din. Nag-alala tuloy na hinawakan ni Emma ang mukha nito. Luis, sigurado ba na ayos ka lang? Hindi ba masama ang pakiramdam mo? Aniya sabay salat sa noon nito. Hindi naman mainit pero nanlalamig. Oo. Kumain ka na ba? Nang umiling ito'y kinuha niyang pagkaing dala niya. Kahit nagtataka siyang sinabi kasi sa kanya kanina temporary secretary nito'y nasa lunch ito. Mabuti na lang nagdala siya ng food para sa kanila ngayon. Mabuti pa kumain na muna tayo. Baka sakaling nagugutom ka lang kaya nagkakaganyan ka. Sabi nga nila mas magandang magtrabaho ng busog. Nang makita ni Luis ang pagkaing dala niya ay napangiti ito. Bigla ding lumamlam ang mga mata nito. Ayan, ngumiti ka rin. Inumang ni Emma ang kutsara para subuan to. Paano pa kaya kapag natikman mo tong luto ko? Baka tumawa na ako mag-isa niyan. Sakay nito sa biro niya, hinawakan itong kamay niya at mahinang pinisil. Ramdam pa rin niyang panlalamig ng kamay nito. Ano kaya kung magpakasal na tayo agad bukas? Natawa siya sa biro nito. Hindi naman halatang excited kang pakasalan ako, no? Patay na patay ka talaga sa akin. Pagbibiro niya. I'm not joking, Emma. I'm serious. Luis, masyado na nga mabilis ang 1 month, hindi ba? Gumanti siya ng pisil sa kamay nito. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako aatras sa kasal natin, okay? Napansin niya nagmamadali to na makasal sila.
Bakit kaya? Malamang para maging asawa ka? Pakling utak niya, kinikilig tuloy siyang bigla. Mahal na mahal talaga siya ni Luis. Sir, mas mabuti sigurong sabihin niyo na kay Ma'am Emma habang maaga pa. Hindi yung nagtatago sa kanya habang buhay yan. So, Debert, sinabi kasi niya rito tungkol sa pagsulpot ni Vanessa, ang ex-fiancé niya noon. Napasabunot siya sa buhok niya. Shit, mura niya. All this time, bakit ngayon pa kung kailan malapit na kami ikasal ni Emma? That witch, gusto ba niyang gumanti sa akin dahil sa ginawa ko sa kanya noon? Bago pa niya minahal sa Emma noon ay fiancé niya si Vanessa. Then, when he fell in love with Emma, he called off their engagement. Hindi naman talaga niya mahal si Vanessa. Nagkasundo lang silang magpakasal para sa businesses nila. Merging their company will help them to expand their business. You still remember how furious Vanessa's family that time? Pinahiya daw niya ang kanito. Sa tingin ko nga sir, gumaganti si Miss Vanessa. Kasi kung hindi doon pa sana niya sinabi sa inyo na may anak kayo, paano na yan sir kapag lumabas sa DNA result na anak mo ngang bata na yon? Malaking problema yan. Hindi na silang anak mo Luis, may anak din tayong dalawa kaya hindi lang silang pananagutan mo. Pananagutan mo rin ako, kami ng anak ko. Shit, malakas na binato niyang basong may laman ng alak sa pader nang maalala ang sinabi ni Vanessa. Nang makita niyang sinabi nitong anak nila ay wala naman siyang maramdamang lukso ng dugo. Tanging awa lang. Masama ba siyang ama kung sakali na anak nga niyang batang yon? Hindi nga niya matandaan kung kailan huling may nangyari sa kanilang dalawa. Luis, agad na umayos siya ng tayo nang marinig ang malamyos na boses ni Emma. Nasa mukha nito ang pag-alala ng lingunin niya to. It's been 3 in the morning, love. Bakit gising ka pa? Pinigilan niya na huwag mag-crack ang boses niya. Looking at his beloved woman right now made her chest in pain. Nakokonsensya siya at natatakot. Konsensya dahil hindi niya masabi ang totoo. Natatakot siya na baka iwan siya nito. God, kung kailan abot kamay na niyang babaeng mahal niya, bakit nangyayari pa to? Lumapit si Emma sa kanya. Inayos nitong nagulong buhok sa noon niya. Kaya nga 3:00 na ng madaling araw pero narito ka at umiinom ka pa. May gumugulo ba sa isip mo? Sabihin mo lang sa akin kung may problema ka ha? Hindi man ako makatulong at least gumaan ang nasa dibdib mo. Ngumiti ito, ngiting nagpatunaw na naman sa puso niya, ngiting nakapagpalambot sa tuhod niya. It's about business love. Nagkaroon lang ng konting problema, but don't worry, inaayos ko na siya ngayon. Yumakap siya sa bewang nito. Salamat sa pag-aalala love. Parang gusto tuloy niyang pakasalan agad ngayon. Pinapakilig mo kasi ako sa konting salita mo. It's not a joke. Totoo yon. Ganun ang epekto ni Emma sa kanya. Ang bukod tanging babaeng nakapagpatibok ng puso niya. Damn. Ngayon palang natatakot na siya sa maaring mangyari sa oras na malaman nitong tungkol kay Vanessa at sa bata. Humawak siya sa balikat nito. Emma, may gusto akong sabihin sa'yo. Tumingala ito sa kanya nang may pagtatanong sa muka. Ilang beses siyang napalunok habang nakatitig sa maganda nitong muka. The image of her crying appeared on his mind. Hindi niya kayang makitang umiiyak ito ngayon pa lang ay nasasaktan na siya. I love you love. Kagat ng labing tumungo ang ulo nito. Madaling araw na pero ang cheesy mo pa rin. Tuming kaya dito at humalik sa labi niya. I love you too, my future husband. Sir, Miss Vanessa is calling again. Imporma ng kanyang sekretary. Ipapasa ko ba sa inyo ang tawag? No, shit. Tell that woman to stop calling me because I'm busy. But sir, ilang beses ko nang sinabi yan, subalit hindi siya tumitigil. Then block her. He snapped his voice standard around the corner. That witch. Hindi ba niya ako titigilan? May usapan sila na huwag itong magpaparamdam sa kanya hanggat wala pang resulta ng DNA result. That woman knows how to twist him. Are you avoiding me? He immediately stood up. When Vanessa entered his office, nakasunod sa babaeng namumutla niyang sekretary. Sir, I tried to stop her. It's alright, you may go outside. Pilit siyang uminahon na harapin si Vanessa. What is wrong with you, ha? I told you to stop pestering me until the DNA result is revealed. Hindi ka dapat nagpunta pa rito sa office ko without my permission. Bakit natatakot ka na baka maabutan ako dito ng future bride mo? Nagninga sa galit ang mata ni Vanessa. Kung hindi mo kami iniwasan ng anak mo, hindi ako pupunta rito, Luis. Like I told you before, hindi lang silang may karapatan sa'yo. What about my son? Our son. Kailangan ka rin niya. Gusto kong makita at makasama na anak natin. Huwag ka namang selfish. Anak mo rin siya. Gate nito. Natigilan si Vanessa nang makita kung paano dumilim ang mukha ni Luis. Nangangalit ang bagang nito. Luis, I don't remember sleeping with you before I broke up our engagement, Vanessa. Do you think I'm stupid to believe that your son is mine?
Galit na saad ni Luis na ikinalunok ni Vanessa. Sa oras na malaman kong niloloko mo ko, I will do everything to ruin you. You started it, Vanessa. At kilala mo rin ako. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Now get out. Huwag kang babalik pa dito sa office ko. Tumango si Vanessa. Wala itong magawa. Fine, I will go. But if you are going to avoid me again, I swear, I will go to your house to visit you there. Tandaan mo ito, Luis. Gagawin ko lahat para sa anak ko. Problemadong nahihilamos ni Luis ang kamay sa mukha. Shit, what should I do? I don't know, Camila. Pero palagi ko talaga may problema siya. 3 days ko nang napapansin na balisa siya. I badly want to ask but I choose not. Mas gusto ko na sabihin niya yon sa akin ng kusa. Ate, ano ka ba? Magpapakasal na rin naman kayo. There's nothing wrong to ask. Saad ng kanyang kapatid. Tama to, mabuti pa magtanong na siya mamaya kay Luis. Nag-aalala na rin kasi si Emma rito. Narito sila ngayon sa isang restaurant. Bigla kasing nag-aya itong kapatid niya na lumabas. Nainip ito dahil nag-out of town ng asawa nito. Pagkalabas nila ng restaurant ay sabay silang nanlaki ang mata. Si nanay ba yun? Kinusot nilang dalawa ni Camilang mata nila. Si nanay nga, aniya na makumpirma na itong kanilang ina. Huminto sila sa paglapit na makitang ngiti-ngiti ito habang nakatingin sa phone. Nagkatingin na sila magkapatid, iisang nasa isip nila. May kakaiba sa ngiti ng nanay nila. Hinila siya ni Camila para magtago sa gilid ng sasakyan. Kinuha naman niya ang phone para tawagan to. Hello, nasa bahay ka ba ngayon, Nay? Wala ka bang ginagawa o date? Nakita nilang namula ang mukha nito. Ano bang klaseng tanong yan, anak? Siyempre wala akong date. Masyado na ako matanda para sa bagay na yan. Wala ako sa bahay ngayon. Nasa butik ako. Bakit mo naitanong? Sandali, may customer ako na dumating. Sige na, anak. Naglabas ng compact powder ang kanilang ina, sinipat nitong sarili, inayos ang mahabang buhok, naglagay ng makapal na lipstick at nagwisik ng perfume. Sa palagay ko may date talaga si nanay, nahinang bulong ni Camila. Nung nagpunta siya sa bahay, naabutan ko siyang may kausap sa kusina. Kilig na kilig pa siya, ate. Sumbong nito. Iba ang kinang nangiti ng nanay nila ngayon, mukha itong masaya. Nagkakaintindihan na nagkatinginan silang magkapatid. Pareho silang masaya para sa kanilang ina. Matagal sila nitong inalagaan na tinago sa kanilang ama. Hindi ito nagkaroon ng pagkakataon para maging masaya sa romantikong paraan. Kaya ngayon na nakikita nilang masaya ito ay masaya sila para sa nanay nila. Wala silang pagtutol kung magmamahal din itong muli o mag-asawa man muli para sa kanila karapatan yun ng nanay nila. Hindi nagtagal ay meron dumating na motorsiklo sa harapan ng nanay nila. Para silang bata ni Camila nagtatalon habang magkahawak ang kamay na makita silang anubutan nito ng bulaklak ang nanay nila. Sayang hindi nila makita ang mukha nito dahil sa helmet na suot nito. Pero parang pamilyar ang bulto ng lalaki. Salamat rito, Bert. Naku, nakakahiya naman at nagabala ka pa. Kunwari nahihiya. Subalit halatang kilig na kilig to. Kumain na muna tayo bago tayo mamasyal. Tara na sa loob. Aya ng kanilang ina. Bert, humawak sa baba si Camila. Bert, pangalan ng nobyo ng nanay mo ha. Tara na, sundan natin si nanay ate. Alamin natin kung sino nga bang Bert na yan. Saka dapat tingnan na rin natin kung pasado ba sa atin. Ano ka ba, Camila? Baka makahalata si nanay na sinusundan natin siya. Hintay na lang natin na magtapat sa atin si nanay. Sigurado naman ako na sasabihin din niya sa atin ng tungkol sa relasyon niya. Bumusangot to. Gusto ko lang namang malaman kung gwapo bang nobyo ni nanay eh. Mamaya kamukhain ni Koki. Ha? Sinong Koki? Mabilis na nagtago sila nang makitang lumabas ang nanay at nobyo nito sa restaurant. May dalang take-out food ang dalawa. Pagkatapos sabihan ng kanilang inang driver na mauna nang umuwi, ay sumakay ito sa motorsiklo ng lalaki at yumakap sa bewang nito. Teka, mag-hotel ba sila? Naningkit ang mata ni Camila, hindi ako papayag. Dapat niya na muna pakasalan si nanay bago niya romansahin. Hinila siya nito sa kamay. Tara, sundan natin sila ate. Sandali Camila, pigil niya. Matanda na si nanay, alam na niyang gagawin niya. Wala siyang nagawa kung hindi magpatangay na lang dito. Manong, dalian mo, papalayo na sila sa atin. Yun, sundan mo kaagad. Huwag mo ipahalatang nakasunod tayo ha. Utos niya sa driver. Yes, ma'am. Malakas silang napatili ni Camila nang biglang may kotseng sumalpak sa sinakyan nila mula sa likuran. Anak ng tipaklong, galit na bumaba si Camila. Agad naman niya itong inawat na susuguri na sana nitong nakabangga sa kanila. Mula sa kotse bumabang isang morenang babae. Maganda ito. Mukha itong Chinese actress na morena. Matangkad na sa 5'9" ang taas. Oh, I'm sorry. The woman said without a hint of remorse in her voice. Nang dumakong tingin ito sa kanya saglitong natigilan. She saw a recognition in her eyes. So, it's you, biglay saad nito. Biglay nakaramdam siya ng pagkainis nang tingnan siya nito nang may pang-iinsulto. Nakita niya yon sa pagtaas ng sulok ng labi nito. Sorry, nakaramdam siya ng inis.
Ibulsa mo na lang ang sorry mo. Hindi namin kailangan ng sorry na labas sa ilong at hindi bukal sa loob. Hinawakan niyang tiyan ng kanyang kapatid. Buntis ang kapatid ko. Kapag may nangyari sa kanya, may magagawang sorry mo? Napamaang silang magkapatid ang dumukot ang babae ng cash sa wallet at inihagis yung sa paanan nilang magkapatid. Siguro naman sapat ng salaping ito para sa pagpapaayos ng sasakyang yan. You see, I'm a busy person. Marami akong mas mahalaga pang dapat asikasuhin kaysa humingi ng pasensya sa mga taong katulad nyo. And besides, I never bow to anyone as low as you. Naghahanap ka ba ng away? Camila, hayaan mo na. Tigil niya sa kapatid na akmang susugurin nito ang babae. Wala tayong mapapala sa pakikipag-away sa taong katulad niya. Magpasalamat ka, buntis ako, kung hindi manghihiram ka ng mukha sa aso. Dinuraan ni Camila ang pera ng babae. Sa'yo na yung pera mo. Hindi natin kailangan yan. Nakakadiri. Baka may bakterya pa yan na nagmula sa'yo. Attitude virus. Pwe! Papasok na sila na sasakyan pero dama niya ang tingin ng babae. Nang lingunin niya ito, nakita niya masama ang tingin nito sa kanya. Kainis ang babaeng yun. Siya na nga ito nakabangga sa atin, siya pa itong galit. Kung sana'y humingi siya ng pasensya na bukal sa loob ay tapos na sanang usapan. Pero siya pa itong nagmamataas. Bakit kayang daming mayayaman na ganyan ang ugali? Naku talaga, naimbiyar na ako. Hindi na tuloy natin nasundan pa si nanay. Hayaan mo na, wala na tayong magagawa. Ang mabuti pa'y umuwi na lang muna tayo. Wala na rin kasi siya sa mood, mabuti pa nga ate. Anong gagawin ni Luis ngayong tila malaking problema ang biglang pagsulpot ni Vanessa sa buhay niya? Anak nga kaya niyang batang sinasabi ni Vanessa? Anong gagawin ni Emma kapag nalaman ang lihim ni Luis? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.